Hi guys, what's up? My name is Ronald. Pag-usapan natin yung AOS or Affidavit of Support and Guarantee. Especially nga for first time sponsor traveler, no? Nalalabas ng Philippines or may kasamang sponsor. Saan ba ginagamit to? Kailan mo siya ipapakita? At paano ba siya ginagawa? Stay tuned, ituturo ko lahat sa inyo yan. Hi guys, welcome back. AOS or Affidavit of Support and Guarantee ay letter to support you kung ikaw nga ay sponsored ng family, relatives, or partner. Either kasama mo yung sponsor mo or nasa ibang bansa. Pwede rin mag-meet kayo ng sponsor mo. Pupunta kayo ng Singapore, manggagaling si sponsor sa USA at ikaw sa Philippines. Mababa yung chance na gamitin ng AOS kapag hindi mo kamag-anak or wala kang connection sa kanya. Tulad ng friend, kakilala, or ex-employer. Ito yung papel na kailangan yung malaman as a sponsored traveler. Next, kailan ba siya ginagawa? Kung meron ka ng confirmed flight, let's say 1 month before or 2 weeks before, it's best na remind your sponsor na pumunta na ng Philippine Embassy para asikasuhin to. Ngayon, bawat embassy ay may iba't ibang paraan para makapag-book at makagawa ng AOS. For example nga dito sa Singapore, gamit yung link na to, it shows invitation letter. Pero ito yung guide kung paano gawin. Kailangan nyo mag-book online and then mag-fill up ng AOS form provided ng Philippine Embassy website. Kaya mahalaga na magawa ni sponsor to 1 month or 2 weeks before kasi kailangan niyang ipadala yung original document na to. And depende nga kung gaano kalayo yung panggagalingan ng AOS mo, pwede siyang umabot ng 1 week or more and malapit yung flight mo. Kung hindi mo na siya matanggap, masasayang lang yung gastos and effort ng sponsor mo. Next, paano ba sagutan to? I will give you an example. Ito yung website na sinabi ko kanina, invitation letter. So first, ito yung link para mag-book sa Philippine Embassy. And then, go to Consular Services, Consular Section, and then Notarials, Affidavit. Kasi nga, di ba yung document natin is Affidavit of Support. So, click nyo yan. Pag nakapili na kayo ng date, pili na lang ng oras. So, it's straightforward. Press next. And then, sagutan nyo lang to. Actually, meron akong guide para paano gawin to. You can also watch that. Depende kasi kung anong klaseng services meron yung embassy ng sponsor mo. So, ang pinakamahalaga rito, ito yung pipili niyang services, affidavit. Yun yung gagawin natin, AOS, ipapanotaryo natin. After mag-book ni sponsor, kailangan niyang sagutan naman yung AOS form, which is this one. So, sasagutan natin siya. First, ang ilalagay dito ay pangalan ni sponsor. And then, citizen of, kung nyari, Singaporean resident or Singaporean yung sponsor mo, ilalagay niya Singapore citizen. Pero kung Filipino, OFW, ilalagay dito Filipino. And then here, address ni sponsor. Kasi sabi residing. Dito naman, ano yung work ni sponsor mo? Pwedeng helper, professional worker, kung ano mang trabaho niya. Dito naman, monthly income, magkano yung sweldo per month. Next, employed by, pangalan ng company or pangalan ng employer. And then, address ng work, kung saan nagtatrabaho yung sponsor mo. Number 2, ito yung date kung kailan ka dadating at date mo kung kailan ka aalis ng Singapore. Purpose of travel, madali lang yan guys. Pwedeng family visiting, sightseeing, holiday pleasure. Next naman, ito yung names ng i-sponsoran. Pangalan ng anak, partner. Kasi nga sinabi ko kanina, di ba? Kailangan mo ma-establish yung connection. Kapag friend or close friend, baka hindi siya tanggapin. So best kung under ng family and relative. Ito yung birthday nung i-sponsoran and passport number. Kung masyadong madami, more than 4, pwedeng gumawa ng additional paper. Sundan lang yung format na to. Tapos basahin lang ito mabuti. Ibig sabihin lang nito is si sponsor na ang bahala sa trip mo. Anything na mangyari sa'yo, sagot ka ni sponsor. And sumusunod ka sa batas ng bansa na pupuntahan mo. So, sa Philippine Embassy na niya gagawin to. Kung anong date or petsa. The next affiant, ito yung pangalan ng sponsor mo at signature. After niya masagutan, pwede niyang i-print or sagutan na lang niya sa embassy. So, alam niyo na kung para kanino ang AOS, kailan gagawin, at paano sagutan.
Next naman ay ipadala sa inyo yung original document via LBC, courier, or any means. Basta makarating siya before ng flight mo. Kung gagamit ka ng AOS at hindi siya original, merong chance na hindi siya tanggapin. Kailangan mo rin dalhin yung iba pang requirements tulad ng proof of connection, valid ID ni sponsor mo, and supporting documents tulad ng birth certificate, marriage contract, or OEC, and work visa copy kung OFW yung sponsor mo. Depende na rin kung paano kayo sumagot sa immigration. Basta huwag kayong kakabahan kung complete documents naman kayo at wala kayong gagawing masama palabas ng Philippines. I hope this video have helped you. Kung may tanong lang kayo, just comment down below or you can message me in Facebook. Again, maraming salamat. Shout out sa laging nanonood sa akin and sa mga nag-subscribe. Thank you so much. I will see you in my next video.